Ikinulong sa selda si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasama ang mahigit 40 inmates. Ang iba naman niyang kapwa-akusado sumuko na sa National Bureau of Investigation. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, inilipat kahapon sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pinasuot si Go ng pang-inmate na t-shirt at kinuna ng mugshot. Ang paglipat ng kulungan ni Go ay alinsunod sa commitment order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 para sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Mapapansing naka-face mask ang dating alkalde. May nakita raw kasing impeksyon sa kanyang baga nang magpa-medical exam siya bago ilipat sa kulungan. Dahil dyan, pansamantalang ibinukod si Go kasama ang 3 detainee na nagpapagaling sa tuberculosis o TB. Pero matapos isa ilalim sa test, lumabas na negatibo si Go sa TB. Kaya agad siyang inilipat sa cell number 3 at inihalo sa iba pang mga preso bilang ika-44 na inmate. Paulit-ulit naming sinasabi, no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan, hindi ba parang it sends a message of VIP? Ayaw po namin ng ganun. Siyam lang ang kapasidad ng cell number 3 kung saan kasalukuyang nakakulong si Go. Pero 43 inmate ang makakasama niya sa selda. Sa triple deck na kama, tinatayang nasa 6 na katao ang humihiga sa bawat higaan, habang ang iba sa sahig na natutulog. Sa gitna ng paglilipat kay Go, biglang naglabas ng utos ang Pasig RTC na wag munang ituloy ang paglipat sa kanya ng kulungan dahil yan sa mosyon ng kanyang kampo na manatili muna siya sa PNP Custodial Center dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Pero dahil nailipat na nga si Go, ipinawalang bisa yan ng korte kaya mananatili na sa Pasig City Jail si Go. Dadalo naman sa pagdinig sa Senado ngayong araw si Go. Samantala, sumuko naman ang 7 sa mga kapwa-akusado ni Go para sa kasong qualified human trafficking sa National Bureau of Investigation. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Go. Kabilang sa mga sumuko si Jamie Lynn Santos na presidente ng Pogo Hub na Zunyuan Technology Center sa Bamban. Giit niya, hindi bogus ang kanyang korporasyon. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. For online gaming, opo. Ngayon po, nung ako po ay pumasok na dito, ito po ay legal. So, there's no way na sabihin na kami po ay bogus or ako ay bogus. Ang iba namang akusado, iginiit na ginamit lang sila at napagdesisyonan ng sumuko dahil umano sa banta sa kanilang buhay. Takot na po kami sa seguridad po namin. Pasensya na po. Ba't po kayo natatakot, sir? May mga banta po sa inyo? Alam naman po natin na hindi po bigat, na hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Na baka balikan po kami. Hinihintay pa ang commitment order kung saan ikukulong ang 7 akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.